Paalala, ang mga personal na detalye sa video na ito ay pawang kathang-isip lamang at nilikha para sa layuning makapagturo. Anumang pagkakawig sa tunay na tao, buhay man o patay, ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Ang mga detalye ay hindi dapat ituring na tunay o totoo, at ang video ay ginawa upang magbigay ng gabay at kaalaman lamang. Paano mag-print ng forms at mag-upload ng fidelity bonding requirements sa OFBS? Buksan ang inyong browser. Maaaring Google Chrome, Firefox o Microsoft Edge at itype sa search bar ang fidelitybanding.treasury.gov.ph. Pagkatapos, ay itype ang enrolled email address ng inyong agency user account at password, pati na rin ang CAPTCHA na nasa login page at pindutin ang login. Paalala, malalak ang inyong account pagkatapos ng 5 beses na maling password na nailagay. At kapag nalock ang inyong account, ay maaaring pindutin ang please reset your password o mag-email sa BTR para ma-recover ang inyong account. Kapag nakapag-login na, pindutin ang Manage Fidelity Bond. I-type sa search box ang pangalan na ipiprint ang GF57 or Fidelity Bond Application Form. At kapag nahanap na ang pangalan ng aplikante, ay pindutin ang GF57 green button na nasa tapat ng action column. Lilitaw ang naka-PDF na GF57 or FBUF gawin ang mga sumusunod. Una ay i-print ang form. Pangalawa, idikit ang latest passport size picture ng aplikante sa nakalaang box. At pangatlo ay ipapirma sa aplikante ang number 15. Pang-apat, ipanotaryo o ipapirma ang number 16 sa mga opisyal na may kakayahang mag-administer ng oath tulad ng Barangay Chairman, Municipal Mayor, Notary Public, Bureau Director, Regional Director, at iba pa, ayon sa Republic Act 107055 based sa Treasury Circular 1-2022. Ayon sa RA 10755, ito ang kumpletong listahan ng mga pwedeng mag-administer na oath o pumirma sa number 16 ng inyong GF57. Siguraduhin lamang na mag-administer na oath o pumirma sa number 16 ng GF57 ay hindi ang aplikante ng Fidelity Band. Panghuli ay ipapirma sa inyong head of the agency o autorisadong representative o alternate signatory ang number 31 sa page 2 ng inyong form. Bumalik sa OFBS tab pagkatapos ma-print ang GF57 or FBUF para naman ma-generate o ma-print ang List of Banded Accountable Public Officers or LAPO. Para naman ma-generate o ma-print ang List of Banded Accountable Public Officers o LAPO ay pindutin ang checkbox ng mga pangalan na may sasama sa LAPO. Kapag na-check na lahat ng mga aplikante na ginagawa ng LAPO, pindutin ang print list. Ilagay ang pangalan at position ng nag-prepare, magre-review at magse-certify ng LAPO. Hindi mandatory na lagyan ng pangalan at position ang reviewed by ng LAPO. Siguraduhin ilagay ang pangalan at position ng inyong head of the agency sa certified by ng LAPO. Pagkatapos mailagay ang mga kinakailangang detalye ay pindutin na ang print list na button. Lilitaw ang naka-PDF na LAPO, gawin ang mga sumusunod. I-print ang form. Ipapirma sa nag-prepare, magre-review, kung meron man, at magse-certify ng LAPO. Isulat ang email address at contact number ng nag-aayos o nagpuproseso ng Fidelity Band ng inyong ahensya sa ilalim ng PESA yung List of Banded Accountable Public Officers o LAPO. Kapag naihanda na lahat ng mga kinakailangang forms at dokumento para sa inyong Fidelity Bonding ay mag-login ulit sa inyong agency user account. Pindutin ang FB application document. Pindutin ang upload requirements. Pagkatapos nyon ay ganito dapat ang lalabas sa inyong screen. Ang unang gagawin ay piliin ang inyong preferred payment type kung ito ay Linkbis, MDS o kaya naman ay OTC over the counter. Piliin lamang ang payment type na no payment kung nag-apply ng cancellation of Fidelity Band dahil sa retirement, resignation o kaya naman ay relief from accountability. Kung pinili ang payment type na no payment para sa nag-apply ng cancellation of Fidelity Bond, i-upload lamang ang inyong Fidelity Band Application Form o FBUF. At piliin naman ang bond applications na ina-apply ng new, renewal, increase o cancellation ng Fidelity Bond. I-upload ang mga kinakailangan forms at dokumento para sa inyong Fidelity Bonding. Siguraduhin naka-PDF file format ang inyong mga dokumento at hindi hihigit sa 100 MB ang file size kada dokumento. Siguraduhin din na nasa isang file na ang page 1 at 2 ng GF57 or FBUF ng mga aplikante.
Mag-search sa Google ng PDF Merge para ma-convert ang inyong mga dokumento mula JPG, PNG, JPEG o kung paano ma-merge sa isang PDF ang lahat ng pages ng isang dokumento. Mag-open ng isang tab sa inyong browser at i-search ang PDF Merge para ma-convert o ma-merge sa isang PDF ang pages ng kada dokumento. I-click ang smallpdf.com. Pindutin ang Choose Files. Kapag napili na ang file na i-convert sa PDF o mga pages na i-merge sa PDF, ay iayos-ayon sa pagkakasunod-sunod. I-click ang file saka i-drag sa kung saan siya dapat ilagay upang mayayos-ayon sa pagkakasunod-sunod. Pindutin ang Finish. Pindutin ang Download. Kapag naka-ready na ang mga naka-PDF na dokumento ay pindutin ang Choose File sa kung saang document type na angkop. Para sa mga LGU barangay o SK na aplikante, ito ang mga kailangan. Unang ang Fidelity Bond Application or GF57. Pangalawa ay ang List of Bonded Accountable Public Officers or LAPO. Pangatlo ay ang Approved Annual Budget and Barangay Appropriation Ordinance. Pang-apat ay ang Annual Inventory ng Plant, Property, at Equipment. Certificate of Incumbency from DILG or Oath of Office ng punong barangay or ni SK Chairperson. Pang-anim ay ang duly notarized resolution ni Barangay Treasurer. At panghuli ay ang Current Monthly Inventory of Office Supplies. Pindutin ang plus na kulay green button kung meron mang karagdagang dokumento na kailangang isumite. Para sa mga kalahi CIDSS na aplikante, i-upload ang mga dokumento hanggang sa designation or office order for kalahi. Para sa mga province, city, municipality, NGA, GOCC na aplikante, ito ang mga kailangan. Number 1 ay ang Fidelity Bond Application or GF57. Number 2 ay ang List of Banded Public Officer. Number 3 ay ang Designation or Office Order. Kapag ang pinili na payment type ay linkbase, kasama sa i-upload ang proof of payment. Kapag na-upload na lahat ng mga kinakailangang dokumento, ay pindutin na ang submit. May notification na successful ang pag-upload ng inyong mga dokumento. Makikita ang status na for submission. Kung may dapat baguhin, pindutin ang pencil button o kung hindi na itutuloy ang application, ay pindutin ang delete button. Kung wala nang dapat baguhin, ay huwag kakalimutang pindutin ang proceed para lumitaw sa mga ipaprocess ng BTRR. Pindutin ang yes para tuluyang mai-submit ang mga dokumento sa account ng BTR. May notification na successful ang pagsasubmit ng inyong mga dokumento sa BTR. Makikita ang status na for re-evaluation for billing statement kung ang payment type ay OTC. Makikita ang status na for evaluation for confirmation letter kung ang payment type ay linkbase. Panoorin ang Part 4 video na may pamagat na paano malalaman kung may kailangang i-comply na detalye o dokumento o kung may ATAP o CL na ang aking application para maintindihan ang bawat status ng inyong application at ang proseso ng pagsusumite ng inyong compliance documents. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nakatulong ito sa inyong Fidelity Bond Application.